Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum Filipino 2 Quarter 2 Week 3. Ang ating paksa ay pagtukoy sa damdamin ng tauhan sa mga pangyayari. Magandang araw! Kumusta kayo? Think, pair, share. Humanap ng kapareha. Sagutin ang mga gabay na tanong. Ibahagi ang sagot sa iyong katabi. Ano ang pinaka-paborito mong aklat? Sino ang sumulat nito? Bakit mo ito nagustuhan? Basa mo, ibahagi mo. 1 hanggang 3 mag-aaral, ibahagi nyo ang librong binasa ninyo. Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang paggamit ng mga salitang high frequency sa paglalarawan ng paborito nyong aklat. Tutukuyin din natin ang mga damdamin ng tauhan sa mga pangyayari sa kwentong pambata. Bibigyan ko rin kayo ng pagkakataon upang makapagpahayag ng reaksyon sa tauhan at tagpuan sa binasang kwentong pambata. Halina't umawit. Kaibigang libro. Tungkol saan ang awitin? Ano ang dapat nating gawin sa mga libro? Ano ang iyong mararamdaman kung makikita mong tinatapakan, inuupuan o pinupunit ang mga pahina ng isang libro? Paano natin maipakikita ang pagpapahalaga sa mga libro? Kahulugan ng mga salita gamit ang context clues. Basahin ang mga pangungusap. Ibigay ang kahulugan ng mga nakasalangguhit na salita. Binuklat ni Ana ang aklat at nagsimulang magbasa ng kwento. Kahulugan, ang aklat ay isang babasahin na may mga kwento. Ayaw ng guro na maingay sa silid-aklatan upang makapagbasa ng maayos ang mga bata. Ang silid-aklatan ay lugar kung saan kailangang tahimik para sa pagbabasa. Sinabi ng guro, buksan ang inyong libro sa pahina 45 at sabay-sabay tayong magbasa. Ang pahina ay bahagi ng isang libro kung saan nakasulat ang babasahin. Tahimik si Ana habang nagbabasa ng kwento sa silid-aklatan. Ang nagbabasa ay ang ginagawa ng isang taong tumitingin at umuunawa sa nakasulat. Halina't magbasa. Ang aklat para kay Puchko. Si Puchko ay isang batang mahilig magbasa. Laging siyang abala sa pagbabasa ng mga aklat. Sa bahay, sa paaralan, sa palaruan, at kahit sa kama. Lahat ng aklat na makita niya ay binabasa niya. Tuwing tatanungin siya ng kanyang mga kaibigan kung bakit hindi na lamang siya manood ng cartoon, palagi niyang tugon ay mas masaya siya sa pagbabasa ng aklat.
Ipinapakita ni Pokcho kung paano ang mga letra ay bumubuo ng mga salita at ang mga salita ay bumubuo ng mga pangungusap at kwento na nagdadala sa kanya sa ibang mundo. Sino ang batang mahilig magbasa ng aklat? Saan madalas makitang nagbabasa ng aklat si Puchko? Saan dinala si Puchko ng kanyang pagbabasa? Ngunit isang araw, naubusan siya ng mga aklat na babasahin. Nang makita niya ang mga aklat na nakaimbak sa isang mataas na lalagyan, nahirapan siyang abutin ito dahil siya ay maliit. Pinag-isipan niya kung paano siya aakyat at nagplano siya ng mga paraan para makuha ang mga aklat. Tinulungan siya ng kanyang mga kaibigang sina Bolto at Dodla. Ngunit nang makarating sila sa itaas, nagkagulo at napansin sila ng napakatangkad na katiwala ng silid-aklatan. Bakit nahirapang abutin ni Puchko ang mga aklat? Sino-sino ang tumulong kay Puchko para abutin ang mga aklat? Sino ang nakapansin kina Bolto at Dodla nang makarating sila sa itaas ng lagayan ng mga aklat? Kaya tinulungan siya ng napakatangkad na katiwala ng silid-aklatan at inalok siyang buhatin upang makuha ang mga aklat. Sinabi niya ring hindi na niya kailangang mag-alala sa pag-akyat sa mga ito dahil palagi siyang nandyan upang tumulong. Sa huli, si Puchko ay natutuwa dahil nakakuha siya ng bagong aklat at muling nagbabad sa pagbabasa ng mga kwento. Ano ang hilig gawin ni Puchko? Mahilig siyang magbasa. Ano ang naging problema ni Puchko? Naubusan na siya ng babasahin sa silid-aklatan. Ano kaya ang naramdaman ng ating bida noong akala niya ay naubusan na siya ng aklat na babasahin? Si Puchko ay nalungkot. Ano ang isa pa niyang problema? Hindi niya abot ang mga aklat dahil ubod ng taas ang lalagyan ng mga ito. Ano kaya ang naramdaman ni Puchko sa katapusan ng kwento? Masaya siya dahil may bago siyang aklat na babasahin. Basahin ang sitwasyon mula sa kwento. Piliin at isulat ang tamang damdamin mula sa kahon. Ang mga damdamin na pagpipilian ay natutuwa, nagagalit, nagugulat, natatakot, nagtatampo, nag-aalala, nanghihinayang. Si Puchko ay nakakuha ng bagong aklat. Ngumiti siya at masayang nagbasa agad. Tama, si Puchko ay natutuwa. Maliit si Puchko kaya hindi niya maabot ang mga aklat sa mataas na lalagyan. Naisip niya, paano kaya ako makakabasa ngayon? Mahusay, siya ay nag-aalala. Naubusan ng aklat si Puchko. Nais pa niyang magbasa pero wala na siyang makita. Siya ay nanghihinayang. Umakyat sina Bolto at Dodla para tulungan si Puchko. Bigla silang nahuli ng katiwala sa itaas ng aklatan. Nagugulat.
Sinabi ng katiwala, huwag ka nang mag-alala, tutulungan kitang abutin ang mga aklat. Natuwa si Puchko at nakahinga ng maluwag. Natutuwa. Pagkatapos mahuli, natakot sina Bolto at Dodla na baka sila ay mapagalitan. Tama, ito ay natatakot. Isang kaibigan ni Puchko ang nagtatampo dahil hindi siya naisama sa pagtulong. Nagtatampo. Ano ang mga palatandaan upang matukoy ang damdamin ng isang tauhan? Makikita sa mukha, maririnig sa salita, at mahahalata sa kilos ng tauhan. Bakit mahalagang malaman ang damdamin ng isang tauhan sa kwento? Mahalaga ito para mas maintindihan natin ang kwento at ang nararanasan ng tauhan. Piliin ang letrang nagsasaad ng maaaring maramdaman ng tauhan sa bawat sitwasyon. Ipinakita mo kay nanay ang matataas na grado ng iyong report card. Ano kaya ang mararamdaman ni nanay? Matutuwa, malulungkot, magagalit, maiinis. Tama, ang sagot ay matutuwa. Nakita mo ang iyong kaklase na itinapon na lamang ang kanyang pagkain sa basurahan. Ano ang iyong mararamdaman? Masaya, magagalit, manghihinayang, magtataka. Tama, manghihinayang. Pinalakpakan ka ng mga tao dahil nanalo ka sa isang paligsahan. Ano ang kanilang damdamin sa oras na iyon? Naiinis, nagtataka, natutuwa, nagagalit. Tama, ang sagot ay natutuwa. Sa hindi malamang dahilan, biglang nawala ang lapis ng iyong kaklase sa kanyang bag. Ano ang kanyang mararamdaman? Magtataka, matutuwa, magugulat, maiinis. Tama, magtataka. Dumaan ka sa isang lumang bahay na walang nakatira at matataas na ang mga damo. Ano ang iyong mararamdaman? Magagalit, matatakot, magtataka, matutuwa. Mahusay, ang sagot ay matatakot. Magbasa ng isang kwentong pambata. Tukuyin ang tauhan at ang damdamin nito. Isulat ito sa notebook. Pamagat ng kwento, tauhan o mga tauhan. Para sa ikalawang araw, salitang paari na pamalit sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Ilarawan mo sa aking isipan. Tayo ay maglalaro ngayon. Bumuo kayo ng pangkat. Magbibigay ako ng mga sitwasyon. Ilarawan nyo ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng tamang ekspresyon at pagganap. Kapag sinabi kong freeze, wala nang gagalaw sa bawat grupo. Nabasag ni Ana ang paboritong tasa ng kanyang nanay. Tahimik siyang umupo sa isang sulok at yumuko habang hawak ang piraso ng tasa. Ano ang nararamdaman ni Ana? Nanalo si Carlos sa poster making contest sa kanilang paaralan. Tumakbo siya agad pauwi para ibalita ito sa kanyang mga magulang. Ano ang nararamdaman ni Carlo? Nakita ni Ben ang kaibigan niyang si Toto na tinutukso ng ibang bata. Nilapitan niya si Toto at pinagsabihan ang mga bata. Ano ang maaaring nararamdaman ni Ben? Nagalit si nanay nang makitang marumi ang sala pagkatapos maglaro ni Junjun. Ano ang damdamin ni nanay?
Ngayong araw ay magbabasa tayo ng mga salitang may cluster at ang mga salitang high frequency. Tutukuyin din natin ang mga salitang paari na pamalit sa tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari, at susulat kayo ng mga salita at pangungusap sa paraang kabit-kabit. Halina't umawit. Ayon sa awiting hati-hati tayo, kanino dapat ibigay ang isa? Ang isa ay ibibigay sa iyo. Kanino naman ibibigay ang isa pa? Ang isa ay ibibigay sa akin. Sino-sino ang maghahati? Tayo ang maghahati-hati. Ano ang mga salitang may salangguhit sa bawat pangungusap? Ano ang isinasaad ng mga salitang ito? Nagsasaad ang mga ito ng pagmamay-ari. Basahin ang mga salitang mula sa kwento. Gamit ang context clues, tukuyin kung ano ang ibig sabihin ng salitang nakasalungguhit. Masayang naglaro si Lino sa palaruan ng paaralan. Anong damdamin ang ipinakita niya? Mahigpit niyang hinawakan ang mga lobo. Anong uri ng pagkahawak? Nabitawan niya ang lobo at nilipad paitaas. Ano ang ibig sabihin ng nabitawan batay sa pangyayari? Maya-maya'y tumulo ang kanyang luha. Ano ang damdaming ipinakita ni Lino sa pangyayaring ito? Hinaplos ng kaibigan ni Lino ang kanyang likod. Ano ang ginawa ng kaibigan ni Lino upang patahanin siya? May kwento akong ipaparinig sa inyo. Makinig ng mabuti sapagkat maglalaro tayo pagkatapos kong basahin ang kwento. Ang lobo ni Lino. Isang araw, masayang naglaro si Lino sa palaruan ng paaralan. Hawak niya ang paboritong lobo na kulay pula. Mahigpit niya itong hinawakan. Ngunit biglang humangin ng malakas. Nabitawan niya ang lobo at nilipad ito paitaas. Naging malungkot si Lino. Maya-maya'y tumulo ang kanyang luha. Nakita siya ng kanyang kaibigan. Nilapitan siya nito at niyakap. Hinaplos rin ang kanyang likod. Unti-unting tumigil sa pag-iyak si Lino at masayang nakipaglaro sa kanyang kaibigan. Nagustuhan ba ninyo ang kwento? Bakit? Basahin ang mga pangungusap mula sa kwentong Ang Lobo ni Lino. Ako ang may-ari ng lobong pula. Akin ang lobong pula na lumipad na. Ang lobong asul na hawak ko ay hindi akin. Ang lobong asul na hawak ko ay iyo. Ang lobong puti naman ay kay Liza. Ang lobong puti ay kanya. Ang mga salitang akin, iyo at kanya ay ipinapalit sa pangalan ng taong may-ari ng bagay. Tandaan mo, sino ang nagmamay-ari, nagsasalita. Ang salitang paari ay akin. Kapag kausap, iyo. Kapag pinag-uusapan ay kanya. Ginagamit ang akin kapag nagpapahayag ng pag-aari ang taong nagsasalita. Ginagamit ang iyo
kapag ang taong kinakausap ang may-ari ng bagay. Ginagamit ang kanya kapag ang taong pinag-uusapan ang may-ari ng bagay. Bumuo kayo ng 3 grupo. Kumuha ng isang gamit mula sa inyong bag. Gumawa ng usapan gamit ang salitang akin, iyo at kanya. Isulat ito ng kabit-kabit at basahin sa inyong grupo. Akin ang patlang. Iyo ang patlang. Kanya ang patlang. Pagbabasa ng cluster. Hulaan ang tamang salita gamit ang kahulugan at ang unang 2 letra nito. Ito ay pook paaralan. Classroom. Ito ang ibang tawag sa pinggan. Tama, plato. Ito ay ang daluyan ng tubig. Gripo. Ito ay ang sasakyang tumatakbo sa riles. Tren. Ito ay paraan ng pagluluto. Prito. Ito ay ang kasuotang pambabae. Blusa. Ito ay pagkaing matamis. Tsokolate. Ito ay taong nagmamaneho. Driver. Ito ay bahagi ng gitara o instrumento. Kuwerdas. Basahin ang sumusunod na salitang may cluster. Classroom. Plato. Gripo. Tren. Prito. Blusa. Tsokolate. Driver. Kuwerdas. Ang cluster ay ang magkasunod na 2 katinig sa isang pantig na hindi pinaghiwalay ng patinig. Isulat ang mga salitang may cluster sa kabit-kabit na paraan. Sumulat din ng pangungusap gamit ang mga salitang may cluster sa kabit-kabit na paraan. Basahin ang bawat pangungusap. Isulat ang wastong salitang paari. Akin, iyo, kanya, atin, inyo, kanila, upang mabuo ito. Ang laruan na ito ay patlang para kay Pedro. Tama, ang sagot ay kanya. Ang bag na may bituin ay patlang para sa akin. Mahusay, akin ang tamang sagot. Ang proyekto ay gawa ni Mara at Lito. Ito ay patlang. Kanila. Ang kwaderno ay para sa inyo. Ito ay inyo. Paano natin ginagamit ang mga salitang paari sa pang-araw-araw? Basahin ang bawat pangungusap. Piliin at isulat ang wastong salitang paari sa patlang. Ang mga pagpipilian ay akin, iyo, kanya, atin. Ang laruan ay patlang. Akin, iyo, kaya hindi ko ito ipapahiram.
akin. Para sa patlang, iyo akin ang sulat na ito. Basahin mo. Iyo. Nawala ang payong ni Maria. Hinahanap niya patlang. Ang kanya. Magkasama tayong gumawa ng proyekto, kaya ang papuri ay para sa patlang. Atin. Nakuha ni Carlo ang bag ko. Sabi ko sa kanya, iyan ay patlang. Akin. Maglista ng tig-2 salitang may cluster na BR, DR, at KR. Isulat ang mga ito sa kwaderno sa paraang kabit-kabit. Salitang paari na pamalit sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Reaksyon mo, sabihin ang reaksyon mo sa mga sumusunod na pahayag. Hindi ka pinayagan ng iyong nanay na maglaro sa labas ng bahay. Sinabihan ka ng iyong kapatid na tulungan siyang maghugas ng plato, ngunit abala ka pa sa paglalaro ng cellphone. Sobra ang sukling ibinigay sa iyo at medyo malayo na ang iyong nilakad. Ngayong araw ay magbabasa tayo ng mga salitang may cluster at gagamitin din natin ang mga high-frequency words sa talakayan. Tutukuyin din natin ang mga salitang paari na pamalit sa tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari at magsusulat kayo ng mga salita at pangungusap sa paraang kabit-kabit. Awiting muli ang hati-hati tayo. Natin ito at pagkatapos ay papalitan ang mga salitang may salangguhit ng inyo, amin, at kanila. Halina't umawit. Anong mga salita ang ipinalit natin sa akin, iyo at kanya? Ilan ang tinutukoy ng mga salitang amin, inyo at kanila? Sa paggamit ng salitang kanila, kasama ba ang nagsasalita sa tinutukoy? Cluster drill. Basahin ng malinaw at tama ang mga sumusunod na salita. Pansinin ang magkakasunod na 2 katinig cluster sa bawat salita. T plus R, tray, truck, tren, trapo. P plus L, plato, plancha, pluma, plano. P plus R, prutas, presyo, preno, prito. K plus R, crayola, krimen, krus, krisis. T plus R, drama, driver, tray. Basahin natin. Ang truck ay akin. Ang prutas ay iyo. Ang tray ay kanya. Ang braso ay amin. Ang crayola ay atin. Mga cluster at salitang paari. Basahin ang mga pangungusap. Sa langguhitan ng mga salitang may cluster at bilugan ang mga salitang paari na pamalit sa tao. Sina Brenda at Bruno ay naghugas ng kanilang plato sa kantina.
Ang mga salitang may cluster ay Brenda, Bruno, plato. At ang salitang paari naman ay kanilang. Sa tren kami sumasakay kapag papasok sa paaralan. Tren. Kami. Prutas ang kinain ko sa kantina. Prutas ko. Akin ang Crayolang ginamit ng kapatid ko. Crayola. Akin. Masaya ang aming buong klase sa talakayan. Klase. Aming. Picture word. Pag-aralan ang mga larawan. Pumili ng isang larawan at bumuo ng pangungusap gamit ang angkop na salita. Amin, inyo, at kanila. Narito ang larawan. Sumunod na larawan. Sumunod na larawan. Kailan ginagamit ang mga salitang amin, inyo, at kanila? Ilan ang nagmamay-ari ng isang bagay kapag ang mga salitang amin, inyo, at kanila ang ginamit? Ano ang tawag sa mga salitang ipinapalit sa ngalan ng tao? Basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Ang bolang ito ay amin. Sa inyo ang bolang ito. Sa kanila ang bolang hawak ko. Ang salitang amin ay ginagamit kapag nagpapahayag ng pag-aari ang taong nagsasalita. Ang salitang atin ay ginagamit kapag nagpapahayag ng pag-aari ang taong nagsasalita at ang kausap niya. Ang salitang inyo ay ginagamit kapag ang taong mga kinakausap ang may-ari ng bagay. Ginagamit ang kanila kapag ang mga taong pinag-uusapan ang may-ari ng bagay. Sino ang may-ari kapag nagsasalita? Ang may-ari ay salitang gagamitin, amin, atin, kausap, inyo, pinag-uusapan, kanila. Hatiin ang klase sa 3 pangkat at gawin ang mga sumusunod na gawain. Para sa pangkat A, gamitin ang mga salita sa pangungusap. Isulat ito sa paraang kabit-kabit. Halimbawa, inyo, plato. Sa inyo ang plato na nasa mesa. Crayola, amin, inyo, aklat. Pangkat B, gamitin sa pangungusap ang mga salitang kanila at atin. Isulat ito sa paraang kabit-kabit. Pangkat C, bumuo ng 2 pangungusap gamit ang larawan. Buuin ang pangungusap gamit ang mga salitang paari na amin, inyo, at kanila. Ang patlang ay ginagamit kapag ang nagsasalita at kasama ang nagmamay-ari ng bagay. Amin. Patlang ang ginagamit kapag ang taong pinag-uusapan ang nagmamay-ari ng bagay. Kanila. Ang patlang ay ginagamit kapag ang mga kausap ang nagmamay-ari ng bagay. Inyo. Isulat ang angkop na salitang paari, amin, inyo, kanila,
upang mabuo ang pangungusap. Ang laruan ay hindi namin pag-aari, kundi sapat lang dalawa ni Ben at Randy. Inyong. Malinis ang patlang silid-aralan dahil nagwalis kami kanina. Aming. Sila lang ang pumasok sa paaralan, kaya sapat lang ibinigay ang aklat. Kanila. Tumula sa harapan ng guro ang aming kaibigan upang ipakita sapat lang ang kanyang kakayahan. Amin. Lumapit sapat lang ang bata dahil kami ang malapit sa kanyang silid-aralan. Amin.